Nagbabalik ang unang balita, umakyat na sa 11 ang bilang ng patay sa pagtagilid ng cruise ship sa Italy. Ngayong araw naman inaasang uuwi ang mga Pilipinong nakaligtas mula sa disgrasya. Narito ang report. Ngayong araw inaasahang uuwi sa Pilipinas ang halos 300 Pilipinong nailigtas mula sa tumagilid na Costa Concordia cruise liner sa Italy, ayon sa Department of Labor and Employment. Tumuloy ang mga Pilipino sa mga hotel sa Grosseto, Tuscany matapos mailikas mula sa barko. Binigyan sila ng bagong travel documents ng Embahada ng Pilipinas sa Roma matapos maiwan ang kanilang mga dokumento sa tumagilid na cruise ship. Nagbigay din ng repatriation assistance ang employer ng mga seafarer. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa 11 ang bilang ng mga patay. Mahigit 20 naman ang patuloy na hinahanap ng rescue team, pero lumalabo na raw ang pag-asang matagpuan pa silang buhay. Kinailangan ng pasabugan ng rescue team ang ilang bahagi ng barko para gumawa ng butas at mahalughog ang mga ito. Inilabas ng Italian Coast Guard ang infrared videong ito ng barko na nakunan mula sa helicopter ng panahong nangyari ang disgrasya. Makikita rito ang pagkukumpulan ng mga pasahero at crew sa gilid ng barko sa gitna ng evacuation operation. Bayani namang maituturing ang chief pursuer ng barko na nagpapagaling sa ospital matapos masugatan sa gitna ng pagtulong sa iba pang sakay ng barko. Natagpuan siya ng mga rescuer sa barko nitong linggo. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Mga kapuso, tuloy-tuloy naman ang paghahanda sa Binondo para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Mula sa Binondo, may live report si Monica Veralio. Monica. Yes, Rhea, 5 araw nga bago ang inaasahang Chinese New Year, ramdam na talaga ang paghahanda ng ating mga kapusong Chinoy. In fact, dito sa pinuntahan nga natin, dito yan sa may Salazar Corner, Ongpin Street, dito po sa Binondo, ay as early as now, ay meron na tayong mga nakikitang nagbebenta ng mga prutas na sinasabing karaniwang inihahanda kapag Chinese New Year. Karamihan nga po dyan, actually, ay mga bilog na prutas din, katulad ng pongkan, mansanas, bayabas, lansones, at meron din itong maliit na puno ng kiyat-kiyat. Yan daw yung tinatawag nilang bonsai kiyat-kiyat. Pero ang sinasabing pinakamabenta daw mga kapuso sa lahat ng mga prutas ay yung dragon fruit bilang ngayong taon nga ay Year of the Water Dragon. Nabukod po dito sa mga prutas nga, ilan din sa mga pinakamabenta dito actually ay yung mga charms and crystals. Sabi ng mga nagtitinda dito, last week pa talagang pumupunta yung ating mga kapuso para bumili ng mga pampaswerte. Pero inaasahan na starting today ay mas magiging mabenta ang mga charms and crystals na nga yan. Ayan, meron din tayong ilang mga kapuso na nagsastart na rin na magdasal dyan sa paparating na Chinese New Year. At sinasabing pinaka magiging mabili nga daw dito sa may Binondo ay pagdating ng Pespera sa January 22 po yan mga kapuso. Nabukod doon sa mga pinakita natin na prutas at ang mga charms and crystals, meron din syempre mabibili dito ng mga bagay na hindi pwedeng mawala kapag Chinese New Year. Nandiyan ang tikoy at syempre ang mga fireworks na mga maiilaw at maiingay bilang pinaniniwalaan nga na ito ay pampataboy ng mga malas. Inaasahan daw na talaga magiging sobrang daming tao dito at halos sarado na itong buong area pagdating ng January 23, araw mismo ng Chinese New Year. Kaya sinasabihan ng ating mga motorista na iwasan na itong lugar at magkakaroon nga ito ng mga dragon dancers dito sa buong area at syempre magkakaroon din po ng mga fireworks display. Yan muna ang latest update mula dito sa Binondo. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Monica Veralio. Magka-courtesy call sa Malacanang ang cast ng Hollywood movie na The Bourne Legacy bago umalis ng bansa. Tuwang-tuwa naman ang ilang Filipino actors na mapasama sa cast. Pero hindi raw nila napigilang kabahan sa shooting ng pelikula. Narito ang report ni Kata Tibayan. Mga bigating pangalan sa larangan ng teatro tulad ni John Arcilla, Madeline Nicolas at Lou Veloso ang pumasa sa auditions at napabilang sa cast ng Hollywood film na The Bourne Legacy. September 2011 pa raw nang humarap sila sa auditions. Sina Lou at John, kahit ilang dekada nang umaarte sa teatro, TV at pelikula, nakaramdam pa rin ng tensyon at kaba habang si Mads naman, idinaan sa todo costume at props ang pag-audition. Ang feeling mo, nakulululusot kaya ako, ang gagaling nitong mga kasama ko. Siguro doon sa natirang tatlo, ako yung pinakagwapo.
But I brought up my props, a calculator. And I think they laughed. Something like that. Tumawa sila, no, relax, it's an interview. Ah, okay, so ganon. Ikinawento ni Matt sa GMA News ang naging karanasan sa shooting ng kanyang eksena nitong nakaraang linggo. Lahat ng actors humarap sa akin. So feeling ko nung first take natameme ako. Kasi wow, they're all there to support me. Memorable naman para kay Lou ang The Bourne Legacy dahil bukod sa first time niyang makasama sa isang international film, naisa rin talaga niyang makatrabaho ang idolo niya si Edward Norton. Sana na makita ko si Edward Norton. Idol ko talaga ito. Ewan ko, sa lahat yata ng movie na ginawa niya ay pinanood ko kasi sobrang ano ko sa kanya. Paghanga dahil sa napakagaling na artista. Enjoy naman sa pag-shoot dito sa Maynila ang international producers ng The Bourne Legacy. More fun in the Philippines because the people are so nice and friendly and helpful, and there's a lot of really interesting places to visit. And I agree that it's more fun in the Philippines because the people make it so much more fun. Kinumpirma naman ng local producer na si Junjuban na hindi lang sa Maynila at Palawan bibida ang cast ng Hollywood film dahil maging ang Malacanang ay bibisitahin din nila. Kasi right now, I understand that they're pretty busy with what's going on, di ba? I'll find out more from the Office of the President siguro soon. But we've spoken to them verbally. Now we're going to write them kasi we haven't really given the request. Now I know more the schedule. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. Samantala nakahanda